What's up sa inyo mga nilalang? It's your boy Michael Isamen at muling nagbabalik para sa isa na namang video, no? So sa video natin na to mga nilalang, meron ako sa inyong i-share. Meron akong bagong na-discover na power supply na magagamit natin sa pagka-camping, lalong-lalo na sa mga katulad kong backpacker at motocamper. Talaga naman na-amaze ako dito kaya hindi na ako makapag-antay na i-share sa inyo yon. So huwag na natin patagalin to. Let's get it, man! Michael Lisa Vlogs. So yung mga nilalang, itong power supply na to, na ipapakilala ko sa inyo is natagpuan ko lang syempre sa internet. Naghahanap ako ng hindi kabigatan at hindi kalakihan na kaya mag-supply ng power sa pagka-camp ko dahil nga marami akong gadget na ginagamit. Katulad ng aking mga camera, cellphone, drone, at minsan kapag dala ko yung laptop, no? Itong power supply na to, ang pinaka-the best na nakita ko sa market. At ang pangalan ng power supply na to is Thunderbox na version 2. Actually, meron na rin ako nitong version 1 na hindi ko na na-share sa inyo. But anyways, sobrang solid nito kaya dito muna tayo magpo-focus sa kanya. Magkano nga ba tong ating Thunderbox version 2? I-check natin ngayon sa Shopee kung magkano siya. At ito, isang seller lang ang nakikita ko na nagpo-post nito. 8,799. Meron ka ng version 2 ng Thunderbox. All goods. Itong Thunderbox mga nilalang is ganito lang kalaki. Yan. Kaya naman saktong-sakto siya pag ilalagay ko lang sa aking camping bag or sa box ng motor ko. Handing-handy siya, no? At kusapang weight naman mga nilalang, nasa 4.1 kg lang siya. Napakagaan na nun kumpara natin sa mga ibang power supply na naglalabasan ngayon. Pwede mong ilagay sa backpack mo. Pwede mo ding ilagay sa box ng motor mo. Actually mga nilalang, na-try ko na to sa camping. Sinubukan ko siyang saksakan ng ilaw at ang mga gadget ko, all goods na all goods. At physical appearance muna tayo mga nilalang. Etong Thunderbox version 2 is hindi lang handy, no? Napakaganda pa ng design niya. At itong body case niya, kung ako nagkakamali, aluminum to. At lalo talaga ako na-amaze dito sa design niya. Napaka-solid. Tignan niya naman. At isa pang nagpa-wow sa akin dito sa design na to is itong handle niya. Pwede mo siyang tanggalin. Akala nyo handle at useless na siya pagkat hinanggal nyo. Pero hindi, men. Meron siyang ilaw na kasama. Itatouch mo lang yung ditong part. Yan, may ilaw na siya, no? Sa madaling salita, parang touchscreen siya pagka on and off mo. Yan, wala siyang button. At meron na rin siya ditong pin. Itong tatlong pin na nakikita nyo dyan. Yan yung charging pin niya, no? Para mag-charge tong ating ilaw. Kung madilim na sa camp, pwede nyo tanggalin tong handle na to at gamitin itong ilaw na to para magbigay liwanag, no? Diba, men? Nakapakaangas nun. At kung nakikita nyo naman yung parang nag-charge dyan, kahit wala pa tayong nakasaksak, parang may nag-charge dyan. Kung naaalala nyo yung kakasabi ko lang na ilaw, na may tatlong pin, ang ibig sabihin yan mga nilalang, no, is nag-charge yung ating ilaw o yung ating handle. At ito naman, no, yung pinaka-saksakan niya, yung pinaka-outlet niya, ay nag-iisa lang. Wala namang problema yan hanggat meron kang isasaksak at kaya ng watts niya. Pwedeng-pwede yun. Pwede mo lagyan ng extension kung gusto mo na maraming saksakan. At dito naman tayo sa mga USB type niya. Meron siyang USB Type-C na fast charging hanggang 100 watts. So kung meron kang mga gadget na ginagamitan ng mga malalaking adapter or yung mga laptop na ginagamitan ng USB Type-C, pwedeng-pwede siya dito, gagana siya. At meron din ditong tatlong USB-A port o yung kadalasang USB na sinasaksakan natin. Kung nakikita nyo tong color blue, fast charging na din siya. 22.5 watts ang kaya niyang ibigay. Ganun ang charger ko sa cellphone. Kaya neto magpuno o mag-full charge ng 30 to 40 minutes. Napakabilis na nun. Syempre kapag nasa camp tayo, mas gusto natin na sulitin yung oras. So kahit naiwan mo yung cellphone or gadget mo na nakasaksak dyan, walang problema. 30 to 40 minutes, full na agad yan. Magagamit mo na pang litrato, pang video, o kung ano pa, no? At ang kasama pang USB-A port neto, na dalawa sa baba, ay kaya magbigay ng 10 watts. Halos kalahati na rin ng 22.5 watts. So sabihin na natin na 30 minutes yung fast charging ng 22.5. Pag sinaksak mo naman dito sa dalawa, na 10 watts ang kayang ibigay,
almost 1 hour mo din siya mata-charge. Hindi na rin masama yun, no? Lalong-lalo na kung mga ilaw or electric pan yung i-charge mo. All goods na yun. At meron din siyang kasamang DC port. Ito mga nilalang importante din sa akin to. Itong DC port na to dahil meron ako mga ilaw na ang mail nila o yung dulo ng wire nila is DC. So, pwede ko na siya i-recta dito. At ito naman mga nilalang, no, kung nakikita nyo itong isang packet DC port din, ito naman ang kanyang DC input. Kapag bumili ka na itong Thunderbox version 2, syempre meron na siyang kasamang charger. Dumako naman tayo sa LCD display nito. Sa display naman niya mga nilalang, meron dito indikasyon kung ilang watts ang ibinibigay ni Thunderbox papunta dun sa gadget o mga sinaksak mo. Kunwari magsasaksak ka ng electric pan. Ito ang kaya niyang ibigay. I-display niya dito kung ilan yung watts na nilalabas niya. At meron din ditong display ng AC at DC. So kung gusto mong i-on yung AC mo, ilong press mo lang siya, 5 seconds, mag-on na yon. Dito mo naman makikita kung ilang percent na yung battery mo, kung pa-lowbat na ba siya. Para sa akin, no, sapat na tong LCD display na to para magamit ko na maayos itong power supply natin. So yung mga nilalang, tapos na nga natin na ipakita sa inyo kung ano nga ba yung physical appearance na itong ating Thunderbox version 2. Dumako naman tayo sa kayang gawin na ito, men. Ano bang kayang gawin na itong maangas na to? Baka puro physical appearance na yung kayang gawin na to. Dahil importante sa akin yung mga ganitong bagay. Ang una kong tinitignan sa specs nito is yung battery ginamit sa kanya. At dahil nga sa paghahanap ko sa social media, sa mga online shops, na mga power supply na magiging suit sa aking pagka-camping, ito lang ang nakita kong power station na lithium iron phosphate battery sa market ngayon. Kung saan na ako naghanap sa mga physical stores, sa Shopee at Lazada, wala talaga ako nakita na power station na naka lithium iron phosphate na 400 watts na less than 9,000 lang ang price. Sobrang mura nun, men. At ang lifespan naman ng battery nito mga nilalang o battery cycle is nasa 3,000 na din. Sobrang sulit na nun sa presyo niya. Ang ibig sabihin ng battery cycle mga nilalang, no, is kung ilang beses mo siya na lowbat at chinarge, so 3,000 times yon. Pero hindi ibig sabihin nun mga nilalang na masasira na o hindi mo na siya pwedeng gamitin pag lumagpas ka na ng 3,000. Ang mangyayari lang, no, is mababawasan yung quality ng battery niya. Pero sigurado naman pag nangyari yon, mga nasa 5 taon na siya sa akin at marami na rin siya nagawa. At syempre, katulad na ng Thunderbox version 1 niya, pure sine wave na rin to, o hindi nagpuputol-putol yung supply ng electric, pero wala naman talaga sa akin yon. Ang importante lang sa akin is meron akong ganitong power supply na kaya niyang magbigay ng mabilis na pag-charge sa aking mga gadget. At easy siya dalhin, lalo na pag nagka-camping dahil sobrang handy niya. 4.1 kg nga lang siya. At kung gusto niyo ng comparison, no, kasi meron ako dito dalawang portable power supply. Isang Thunderbox din na version 1 at itong Bluetti na E70 natin. Ito nga pala yung Thunderbox sa version 1. Ito naman yung version 2. Napakalayo ng design niya. Mas pinaangas talaga nila yung version 2 na Meta Bunny. At ito naman yung ating power supply na 1,000 watts. Kung makakompare nyo yung laki nila namin, mas malaki talaga itong Bluetti dahil nga 1,000 watts siya. Ito nga palang version 1 ng Thunderbox is hanggang 300 watts lang siya. Dito naman sa version 2 is nag-upgrade sila, no, 400 to 800 watts na yung kaya niyang i-supply. Mahalaga ang mga wattage sa pagtitingin ng mga ganitong power supply dahil hindi lang naman USB port yung mga sasaksakan natin. Dito sa atin sa Pinas, marami tayong appliances na gusto nating isama sa camping o dalhin sa camping. Mahalaga tong wattage na to dahil ang wattage ang tinitignan natin kung kakayanin niya nga ba yung mga appliances na isasaksak natin. So kung meron kang refrigerator na 300 watts at dahil nga 400 watts tong ating Thunderbox is kaya niyang supplyan yun. Tatlong portable power supply. May kanya-kanyang gamit to mga nilalang, no. Syempre itong Bluetti 70 natin, ilalagay natin siya kay homie o sa ating camper van. At itong version 1 naman ng Thunderbox is ginagamit ko na siya noon sa moto camping. Kaya naman masasabi ko na all goods din to. At dahil nga meron tayong bagong Thunderbox sa version 2, is papalitan na natin tong Thunderbox sa version 1. Ang mangyayari na lang mga nilalang, no, is itong si Bluetti na nakay homie is magiging backup niya na power supply is itong si Thunderbox, no. So kung sakali malow ba to si Bluetti is meron pa tayo 300 watts na nakaabang doon. All goods, diba? Napaka-importante talaga sa akin ng mga portable power supply dahil nga lagi tayo nasa camping. Doon na rin ako nag-e-edit ng mga videos natin.
Doon ako nag-charge ng mga camera, ng drone, ng mga ilaw, at yung mga iba ko pang camping equipments. Kaya naman ganito na lang sila kadami. All goods mga nila lang, ibinahagi ko lang sa inyo ang napakalupit na review na itong Thunderbox version 2 dahil sobrang na-ellipse talaga ako dito. Sobrang all goods niya. Ginamit ko na rin siya sa camping ng ilang beses at talaga naman hindi ako pinahiya nito. Dahil sa ganito kalaki is marami na siyang kayang gawin. Ilalagay ko na lang yung link nito sa baba kung saan nyo siya mabibili. Malay nyo mapanood ng owner itong video natin at magbigay sila ng giveaway para sa inyo. All goods yun, diba? Hanggang sa muli review ng ating mga camping gears. It's your boy Mikey Lisaman. Peace!